Hi guys, sa video ito, share ko sa inyo yung mga naging trabaho ko dito sa Toronto, Canada for the past 10 years. Ano nga ba yung mga pinagdaanan kong trabaho dito sa napakagandang bansang Canada? Okay, so bago ko i-share yan, sabihin ko muna sa inyo yung mga naging trabaho ko bago ako nakapunta dito sa Toronto, Canada. So, pumasok ako, nagsimula ako magturo sa public school as a science teacher sa Gapan City, Nueva Ecija. Then after few years of teaching sa public school, I have decided to work abroad. So nagtrabaho tayo sa Singapore General Hospital. Nagtrabaho tayo as a healthcare assistant. So under Allied Health tayo, tapos yung department natin is dietary department. And so after a few years, natapos yung kontrata natin, balik ulit tayo sa Pilipinas. Tapos sa bakasyon na ng konting panahon, nagbakasyon ako ng 1.5 month. Tapos yan, nag-apply tayo sa DepEd Antipolo naman, napasok tayo doon sa tulong ng ating kapatid na isa ring public school teacher doon. So nakapagturo tayo doon from 2009 hanggang 2013. So nagturo tayo doon ng high school students. Tapos ang tinuro natin is Gen Sci, General Science. Tapos naging prefect of discipline din tayo doon. Shoutout sa mga naging katrabaho ko doon, mga naging estudyante. Napakagandang paaralan. Ayan. Tapos I think April 2013 ayun, nag-resign na tayo doon. Tapos pumunta na tayo dito sa Toronto, Canada as an immigrant. Permanent resident agad yung papel natin dito. Ayan. So share ko na sa inyo yung mga naging trabaho simula nang dumating ako dito. Kasi 7 days after na lumapag ako dito sa Toronto, Canada, naghanap agad akong trabaho. Tapos yung first job ko dito, ito, isa-isay natin. Nagtrabaho tayo sa No Frills as a merchandiser. Overnight yun. Tapos hindi ko nagustuhan yung schedule kasi hindi ako sanay sa puyat that time. So I resigned after a few months. Pangalawa na naging trabaho ko is nagtrabaho tayo sa mga event during summer sa mga food truck. Nagbebenta tayo ng mga sausage, burger, fries, poutine, and so on. Ayan. Doon namulat yung mata natin sa ganda ng Canada kasi nagpupunta tayo sa iba't ibang lugar. Ayan, sa iba't ibang panig ng Ontario during summer. Magandang karanasan sa akin yun. Marami tayong naging kaibigan, mga kakilala. And then number 3, pangatlong naging trabaho ko, nagtrabaho din tayo as a dishwasher. Papatwash din tayo at naging helper sa kitchen sa isang Italian restaurant sa downtown Toronto. Challenging kasi malalaki yung mga pot na hugasan mo, tapos pag mabilis ka magtrabaho, papatuloyin ka pa na mag-prepare sa kitchen. Okay. Number 4, ito yung pang-apat na naging trabaho natin. Naglinis din tayo ng condo. Yan, nagtatanggal tayo ng basura. Tapos nagmamap, dusting. Tapos nag-vacuum ng bawat office do sa condo na naka-assign sa atin. Pang-apat. Pang-lima. Nako. Ito yung pang-lima. Nagtrabaho din tayo na tagapaglakad ng aso. Ayan. Noong una, wala naman tayong kaalam-alam sa pag-aalaga ng aso. So, natutunan natin yun. Ganun naman ang mahalaga eh. Natututunan na may mga trabaho dito basta eager ka, tsaka determined ka na matutunan yung isang bagay. As long as marangal,
legal at wala kang apakan tao, kahit anong trabaho yan, pasukin mo dito. That's number 5. Tapos number 6, nagtrabaho din tayo sa isang luxury gym. Yan. May mga artisang nag-gym doon. Club pala ang tawag doon. Ang trabaho natin doon is taga-maintain ng club. Ang title natin doon is Maintenance Associate. Tayo naglalagay ng mga towels, ng mga amenities ng mga guests, kung ano yung request ng guests. Tayo nag-aasikaso. Kunwari may kailangan sa Pilates area, sa yoga area, tayo ang tumutulong. Parang tayo nag-a-assist sa mga guests. That's number 6. Tapos number 7, sabi ko kailangan mag-upgrade. So ang ginawa natin, nag-aral tayo dito ng assistant physiotherapy. So nag-schooling tayo ng PTA, OTA, or Occupational Therapy Assistant. Tapos napasok naman agad tayo ng trabaho. Nagtrabaho tayo sa retirement home as a PTA. Yan, magandang trabaho yan. Napaka-relaxing, hindi stress, hindi mabigat na trabaho. So ang gagawin mo lang is konting stretching, strengthening, exercise sa mga matatanda, pero may syempre pag-aaralan mo yan, paano patayuin yung mga residents sa retirement home, kung naka-wheelchair sila, kung nakahiga, and so on. Tapos after nun, nagtrabaho din tayo as restorative care assistant sa isang retirement home na naman, na malapit sa ating full-time job. Yan. Maganda rin yun, kaso nagkaroon ng problema or conflict sa schedule, so binitawan natin. Siyempre kukunin natin yung full-time job natin, hindi natin iiwanan yun. Okay, and then pang-8, nagtrabaho din tayo as exercise instructor sa mga senior sa community. Yan. So I'll give you the name. Nagtrabaho tayo sa isang community sa Miliken community. Nagtuturo tayo ng mga seniors. I have 4 classes there. Yung isang klase natin consists of like 20 plus students. Yan, nagsisimula tayo ng klase alas 10, matatapos ng alas 2. Ayun. And then sumunod na naging trabaho natin, pang-siyam. Ayan. Ito na yung full-time natin. Nagtrabaho tayo sa 5-star hotel as a houseman. Ito na yung kinip ko na full-time kasi ang maganda rito is may pagkain na, may uniform, tapos may maayos na benepisyo para sa mga trabahador, tapos unionized pa siya. So ito yung kinip ko. Tapos meron ka pang libreng pagkain, and ang maganda rito, you have a chance to makapag-check-in sa mga hotel around the world na pag-aari na property ng hotel ninyo. Walang bayad, hindi kang magbabayad, kasama mo yung pamilya mo. So yun yung nagustuhan ko. So I keep this full-time job since 2016. Yan. Yun yung pang-siyam kong trabaho. Tapos yung pang-10, ayan, after my full-time job, kasi ang schedule ko lang sa hotel na pinagkatrabahoan ko dito sa downtown is 8 to 4:30. Ayan. Ganyan lang schedule ko. Araw-araw yan, 8 to 4:30. Pagkatapos ng duty ko doon, so 4:30 magka-clock out tayo. Kain muna tayo ng konti sa cafeteria kasi meron namang complimentary meal. Wala ka nang dadaling pagkain. So nag-lunch ako doon, tapos pagkahapon naman kain lang tayo ng konting merienda, tapos kaunting soup. So busog ka na nun. Tapos didiretso na tayo sa ating part-time job. Na yun pang 10 trabaho ko. Ika-10th job ko dito sa Toronto. Ang kagandahan sa part-time ko, yan, napakalapit sa subway.
parang mga 5 steps lang. Nasa subway ka na kasi ito yung subway. Tapos yung part-time ko, doon lang din sa ibabaw ng subway. Yan. So, ilang steps lang. Ngayon sa full-time ko, kung lalakari yung full-time job ko, mga 2 to 3 minutes walk, nandun na tayo sa part-time job natin. Magkalapit lang siya. Kaya napakaganda ng nakuha kong part-time na yon. So, ang kagandahan do, pagkatapos ko sa full-time job ko, pwede na akong dumiretso doon. Tapos, pwede ka nang mag-nap. Mula alas 5 hanggang alas 6:30. Then, 6:30, prepare ka ng mga gamit mo sa tanggal ng basura sa buong building. Napakadaling trabaho lang. Sabi ko nga, ang daling trabaho tapos maganda yung bigayan kaya hindi mo maiiwanan talaga. Tsaka can you imagine, every 2 weeks papasahurin ka ng $620. Yan, so magtrabaho ka lang ng mga 3 hours a day, Monday to Friday yon. So yon, tsaka hindi siya mabigat na trabaho. Ang gagawin mo lang is tatanggalin mo yung mga basura sa opisina, tapos magda-dusting, magmamap. So sabi ko, walang kahirap-hirap na trabaho to, so hindi natin pinakawalan. Ayan. So yun yung mga naging trabaho natin dito sa Toronto, Canada. Sabihin ko sa inyo, hindi mabibigat ang trabaho dito as long as lumaki ka sa hirap, nasanay ka sa mga trabaho sa atin. Pag nakarating ka dito, sabihin ko sa inyo, yung mga trabaho dito, sabihin nyo, maning-mani lang sa inyo. Ang nakakita kong nag-i-struggle dito, yung malaking adjustment, yung talagang yung mayayaman sa Pilipinas, tapos biglang nabago yung trabaho. Can you imagine, iba, manager ng bangko, tapos biglang magtatrabaho as a cleaner dito sa Canada. Hindi natin masisisi, medyo mabibigla kasi syempre kailangan kumita ka dito. Kasi pag hindi ka nagtrabaho dito, ang daming bills na lumalakad. So iba talagang na-shock ng kaunti, nabigla. Pero makapag-a-adjust ka naman ng maayos dito. Ang gawin mo lang is huwag ka lang mareklamo, huwag ka lang mapili sa trabaho. Dito, makakaipon ka talaga. Matutulungan mo yung mga pamilya mo sa Pilipinas. Basta rito, ang advice ko lang pagdating sa trabaho, kasi trabaho ang topic natin. Pag nagsisimula ka pa lang, huwag kang munang mapiling masyado sa trabaho. Huwag kang maselan, huwag kang maarte. As long as yung trabaho mo is safe, hindi ka naman inaargabyado sa trabaho mo, tapos ayos naman yung pasweldo, maayos yung benepisyo, kahit ano pa yan, as long as wala ka tinatapakan tao, grab it. Kasi pag nagsimula ka dito, dapat ikaw munang mag-a-adjust. Tapos pagka medyo nakaipon-ipon ka na-adjust mo na lahat, kung gusto mo talagang gamitin yung career na meron ka sa Pilipinas at gamitin mo dito, pwede ka na mag-upgrade. Kasi yung first few years dito is a period of adjustment. Then soon, everything will be okay. So sana yun yung mga naging trabaho natin dito sa Toronto, Canada. Sana na-inspired kayo. At sana is pagdating nyo rito is huwag muna masyado mapili sa trabaho, and soon makakamit nyo rin yung trabaho na talagang pinapangarap nyo kung bakit kayo nagpunta rito sa Canada. O, ang advice lang natin, ang masasabi ko lang dito is hindi naman ganun talaga kabigat ang trabaho. So yun lang. Basta dito, masipag ka lang,
hindi mapili sa trabaho, at alam mo yung goal mo, bakit ka nagpunta rito sa Canada, I'm sure yung journey mo rito sa Canada, yung mga pangarap mo rito sa Canada, matutupad mo yan. Samahan mo lang ng dasal, samahan mo lang panalangin at tiwala sa sarili mo, and everything will be alright. So yun lang. Sa lahat ng mga nanonood sa ating channel, once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Paki-subscribe po sa ating channel at sa ating Facebook page, sa Teacher's Notebook. Paki-follow, like, and share. Nagano pa nga pala, no? Namulot pa nga tayo ng tae ng aso dito, tapos nagpapalakad pa tayo ng aso. Ayun.